Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, pati ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they have started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits. Ang chimpo gid lang ya ang nagtulod sa akon nga magulpi untat sa pag
pagka OFW, pagkasiman, tungod sa pandemic, do nahadlok man ko nga at that time nga grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay tungod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanong nga kakao, amat-amat na gadamo. Dito na ko nag-umpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig nga una nga ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanom, sa pag-propagate paged. Kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito giko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natun-an. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge. Kaga dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma, no? Hindi lang nga mambal naton nga doon napilitan lang kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Tag ang DA madamo na sila sang ginpangatag sa akon ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tree namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, ang technical support, kag ining may mga ginahatag sila nga mga abuno man. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or oven-cooked salmonete, and nipa syrup in his tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HVCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa aton tanan nga mga tagpalamati sa aton nga mga tumalanaw over Facebook Live and our through frequency sa aton nga radio station. Good morning and sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga fisher folk, sa tanan naton nga mga agricultural technician, ang aton nga municipal agriculturist, subong man sa aton mga provincial agriculturist and city agriculturist
Sa aton nga Regional Executive Director sa Department of Agriculture Western Visayas, Director Dennis Arpia, and ang aton duha ka Regional Technical Director for Research and Regulation, Director Zerlina B. Cuello, and ang aton nga OIC Director for Operation and Extension, si Director Maria Teresa Solis. Maayong aga sa aton tanan, and ginapamiyang naton ang katapos ng BA Western Visayas ang aton nga mga attached agencies kagaiban pagid nga nagabugo sa sektor sa agrikultura. Isa ka maayad nga aga sa aton tanan. Subong adlaw panibag-o nga episode, isa na naman ka information ang aton nga ipalabot sa aton nga mga tagpalamati sa aton nga mga stakeholders, especially sa aton nga mga kauturan nga nagakuto sa mga kasapatan sa aton nga livestock industry. Mangin mapinuslanon gid kag mabinungahon ining episode. It's because mangin kaupod naton ang next in rank veterinary quarantine officer sa Bureau of Animal Industry, si Dr. John Roel C. Hilario. Subong man makaupod naton ang veterinary quarantine officer sa Veterinary Quarantine Station 6, si Dr. Pearl Joy B. Herawa. Maayong aga sa aton tanan ba? Magpanamiya sa aton mga listeners. Yes, sir. Good morning. Good morning. And of course, on behalf of Dr. Nilo Pilingayan, ang Regional Tech Veterinary Quarantine Officer under Bureau of Animal Industry, Veterinary Quarantine Region 6. I am once again Dr. Januel Hilario, the next in rank in Region 6. And kami akong tanan sa mayong aga. We are very glad to be here. We are very glad for this opportunity to present our regulations for the idea of our farmers who are for shipping their commodities. Yes, Doctor. Good morning. Thank you, Sir John. Thank you din sa taga-DA sa paghatag sa kahikalingan sa amon sa bunga nga ma-share mo namon ang mga regulations naman sa Bureau of Animal Industry Veterinary Quarantine Services at Station 6, and mayong aga man sa tanan nato nga mga pagpalamti sa bunga aga. Yes, sa istorya natin sa mga kung ginatawag natin nga local shipping permit o kanang online sa Bureau of Animal Industry. Sa una natin na pamangkot, ang mga sapat o klase sa produkto ang kalakip nga gakinahanglan kuhaan sa buy local shipping permit o kung ang atong LSP para sa aton mga viajeros o pasahero. Yes, sir. Siguro, sir, actually, the commodities that sir, no, covers sa ating issuance ng permit under the Bureau of Animal Industry, medyo damo siya. Yes. But I think we'll categorize into 4 na lang din para mas hapos tandaan sa mga tagpalamati. So number 1, sir, ating commodity number 1 will be live animals. Gadala ka sa mga weight, kasapatan, kinahanglan magkuha sa permit. Ikaduha, kung gadala ka sa bilang mga products, products, such as carne, such as itlog, or gatas, magkuhaan sa permit na siya. Also na mga meat products and meat commodities, nagkuhaan sa permit. And lastly, of course, animal byproducts. Magkamali pa animal byproducts, muna siyang commodities or products from animals na ginatong makaon sa Pinas. For example, ilang mga skin, mga leather, ilang mga chicken dung habik, mga ginagamit ka sa buno. So those are the commodities na if you're planning to transport those commodities, kinahanglan din po kuhaan sa permit. Yes, and ang next natin question, Doc, ano naman ang primary document o kung requirements, mga basic naman kinahanglan na kung makakuha sa LSP? Okay, sige. May tinatawag kita, sir, na DA Administrative Order number 50 of 2019. Amo na siya, sir, ang guide namon kung mag-ship kita sa mga animals. So, una-una sa mga live animals natin, kung babiyahe ka mo sa mga dogs and cats, kundi mga baka, pero importante, mayara kita mga veterinary certificate kung nakuha nila sa licensed veterinarian. Ikaduha, sa mga meat and meat products natin, importante, may ara sila nga dala nga certificate of product registration from the Food and Drug Authority, and then may ara sila LTO or license to operate from the FDA. Sa mga karne man, mga frozen meat man natin, importante, may ara sila dala nga meat inspection certificate from the National Meat Inspection Services. Kung ina nga karne is local source or di sa mga slaughterhouse na siya yung pangkuha or sa local supermarket. And importante, kung international man niya, ang karne, importante, may ara sila dala nga certificate of meat inspection from the National Meat Inspection Services. However, sa mga meat natin, same lang na sila, CPR, kag LTO from the FDA. And then, kapag ang client natin may dala nga for
pasalubong bay na less than 10 kilogram na for consumption nila ng mga karne, importante may ara sila dala lang official receipts so kung di nila gimbakal ang cooked meat nila. And you mentioned to Dok ang online system mo. Ano naman ang ato na proseso sa online submission sa mga dokumento sa BAI online system? Sa una, manual ang issuance natin ng local shipping permits. Sa client, pagkat sa office naman, dalo na yung mga requirements, issuehan naman sa local shipping. Sa subong, bago na ang ating proseso, may ginatawag na kita nga online local shipping insurance system. Sa sino nga makaagi, hindi na magkato si client sa office na naman, as long as may aral siya requirement, secure, mas hindi lang siya, kag may aral siya internet connection, makakuha kit siya, maka-apply kit siya online. So, may duha kita ka-process, ang account registration, ang una nila nga step. So, first step na importante, may aral lang sila active email address and password. So, mag-login lang sila sa nbqsp.bai.gov.ph. I-fill in lang nila ang mga basic information kag i-send. Ang next step sina is ma-send na si BAI ang account confirmation. So, i-check ni client ang ila inbox sa ila email or sa spam nila. Dira na ang ma-click ang confirmation hindi padala ni BAI. So, once confirmed ang imo username and password, ang third steps na is ang application process. So, kadto kagihapon sa nbqsp.bai.gov.ph, i-login mo ang imo active email account na gi-register kadina kag ang imo password, and then i-fill up natin ang mga basic information naton kag ang mga shipping details naton. After sina, i-attach natin ang mga requirements na ginapangayo sa DAA 05, and then after sina is isend the data natin. So, from there, mabato na sa system naman and kami sa BAI ang ma-review and ma-approve na dahil sa local shipping permit nila. And speaking of pag-approve, Doc, ano naman ang criteria sa pag-approve o kung pag-deny sa BAI 6 application system? Kung sa pag-approve sa atong shipping permit, importante, compliant lang sila sa DAA 05 na pinapangalan ng requirements. So, pag-comply sila, sila. Once ang mga cases na nagkakadinay ang ila application is, for example, kulang ang ila documents na attach. Ikaduha, sala ang na-indicate nila na shipping details, kung sala man ang documents na attach nila, or probably may error sa documents, kaya expired ang documents na attach. Amo na ang mga kaso nga nagkakadinay ang ila application. And ano naman, Doc, ang mga tikang, for example, for some instance, kung may sala sa online application? So, once mapato na sa aming application, nakag-review naman, and nakita naman na may ara sila sala sa ila application, automatic, may ginatawag na return to sender. Ang application, mabalik kay client, and then may comments na siya sa BAI. So, for example, nag-ship kami sa dog, and then sa documents mo, wala mo ma-attach ang veterinary health certificate and ang vaccination record niya, ma-comment lang dito si BAI, please attach your veterinary health certificate or the vaccination record. So, kinahanglan si client, ma-comply na siya. And then, i-submit niya liwat ang i-application para ma-review liwat. And speaking of time frame naman yung Doc, ano ang pagdadayon o kanang time frame para sa pagproseso ng aplikasyon o katapos ma-submit sa online local ship system, yung online local shipment permit system? So, may kita 3 days na processing para ma-approve ang local shipping permit nila. Ang schedule for review and approval sa permit natin is from 8 a.m. to 2 p.m. So, kung gina-apply natin ang atong local shipping permit at 8 a.m., before 5 p.m. may ara na kita status ng atong local shipment LSP. So, si client, importante, ma-refresh niya yung portal para ma-check niya from time to time kung anong updates ng iyong local shipping permit. And then, kung may scenario ng 5:30 niya bisang hapon na gina-apply ang iyong local shipping permit, ang review sina the next day na at 8 a.m. So, if ever si client nagdi repeated ang iya errors, no, pagdamog siya sala during application niya, kami sa BAI Veterinary Quality Station, make sure na tawagan lang naman ang client para hindi magbalik-balik ang iya nga application kung makayo niya ang tanan-tanan ng mga sala. So, from there, hindi nakalabuot sa 3 days, ma-issuehan din siya sa local shipping permit. And sa aton mga tagpalamati, Doc, paano naman sila makakuha
sa permit number o reference code kaya diin gamiton sa port o terminal. So, upon application ni client sa portal naton, ang reference code or ang permit number, automatic na siya gina-generate ni BAI sa system nila. So, ang ani na permit number, ang muna naman ni ang maging basihan sa mga veterinary quarantine inspectors naton sa tanan nga airports kag seaports nga pag-aagyan sa ila shipment. Kadang ina, make sure dira na ang basihan kung ang ina nga permit is legit or hindi fake or hindi siya recycled. And once again, sa ating mga pagpapalamatiwa, listening sa ating mga personnel from the Bureau of Animal Industry. And sa next natin na question, Doc, speaking of reference code, na-mention natin kung ang permit number, ano naman ang dapat ihatag sa border control officer sa airport o kung puerto pag-abot, especially when we're talking about mga papeles, mga reference code o kung mga QR code. Okay. So, for example, si client, na-approve na yung shipping permit na, makakiyasa na siya. So, sa tanan ng airport o seaport na akyan niya, sinangan present niya ang printed na local shipping permit na issued by BAI, and then ang mga attached documents. So, ang kinahanglan na kapag veterinary health certificate, kinahanglan original din na siya. Ang mga meat inspection certificate, certificate of meat inspection, kinahanglan original na. Ang mga handler's license, ang mga livestock handler's license, transport carrier, pwede o ang mga other documents, pwede kahit photocopy na lang. And yung ba Doc, bayad para sa pagkuha sa mga permit online kahit paano yung bayaran? Okay. So, ang pakatandaan natin, ang BAI local shipping permit is free na siya, wala na siya bayad. Okay. Paano naman masunod, Doc, ang mga security protocols kag data privacy naman niya sa pag-upload sa nakabig natin mga sensitive mga information? Okay. So when it comes to mga data na upload natin online, BAI make sure na secure lang natin data. So, tanan ang ating account para mas ating username naka-embed na siya sa may system ni BAI. And then, si BAI, wala na siya gagamit sa mga open source na may Microsoft. And then, ikaduha, may ara na siya, nakasubscribe na siya sa SSL na to make sure na ang website is safe, hindi siya ma-hack, hindi siya masudlad sa mga virus. And then at the same time, may ara na sila ang ato ng mga BAI IT personnel, naka-sign na sila sa non-disclosure agreement na hindi nila pwede i-leak ang information and maging liable sila once ang amo ng information is magagawa. And then, BAI also invest millions of pesos para maprotektahan ng firewall sa aton nga website. So, let's assure na aton nga shipper ang aton data is protected by BAI. Yes, and ano naman Doc ang mga protocol kung may mga preventive quarantine, inspection o kung sampling sa sapat o kung produkto ng ginadala? Okay. Usually, sir, before transport the permits and permit, we have, of course, the requirement as mentioned in the permit. Kaya palang nakita na kung ayan sila, compliant sila sa DAO number 5 ng 2008 na instrumental ng issuances. So, kung okay sila nila, after that, mag-ship na sila, malabay na sa mga airports and seaports. So, paglabay nila, dapat ang mga documents na ipakita nila para ma-properly check sa ating mga veterinary quarantine officers and inspectors. So, the process nila, they will be checking not only for the documents, kung okay ang documents, but they will also be checking for the commodities. Kung commodities na is, I have okay, for meat natin, kung sound siya for kung fit for human consumption, kung animals natin is healthy. And ayan, kung ang documents na, pag ating shipment na live animals or ating commodities na abi, consistent ang details. Kay kisa, although kisa pareho ang okay ang shipment, okay ang documents, kisa magkaiba. So those are the things that we are checking to make sure na compliant ang mga shippers and tapos safe man kag-healthy and receive ng commodities from the region to sa destination. Paano naman Doc mo i-coordinate sa BAI ang information sa customs, you mentioned about customs, mga port authorities or port immigration? Alright.
Sana sir, depende sir actually sir sa ano no, sa concern natin, the concern natin is domestic or international. So it depends on which entity are we going to coordinate. But of course no, upon coordination with them are actually regular man na siya. We have orientation, we have reorientation, we actually update them regularly kung may ara ng mga bago update sa ating regulation ta. Also, as I said earlier, kung depende sa concern, kung ayhan international siya or domestic. Normally, if kung din sa airport gagi, for example, kung gagi sila sa airport, we'll be coordinating with, of course, na PNP-RCU or PNP natin sa airport and also the Civil Aviation Authority of the Philippines. Kung ano naman, kung malapit sila sa seaport, makoordinate kita with either the private port or the PPA, Philippine Ports Authority, and of course the Coast Guard as well, and atong nga PNP sa mga port as well. On top of that, if domestic ang concern, on top of those agencies, usually we contact with LGU. However, kung international naman siya, we coordinate as well with the CIQ, what we call CIQ, or the Customs, Immigration, and Quarantine na group. Kasi those are our partners kung international naman. And ano naman ang proseso that mo when we are talking sa renewal o kung pag-extend ng online permit kung kulang pa ang validity? Okay. Ang mobile shipping permit natin is valid for 7 days. So, hindi na siya pwede cycle or magamit ng liwat. So, for example, in one day, magyaya ako sa Kadto Guimaras, makuha ako ng shipping permit from Iloilo to Guimaras. Kapag kahapon, kung from Guimaras ako, mabalik ako Iloilo, kinahanglan, magkawad ako liwat sa shipping permit from Guimaras to Iloilo. Ang mga requirements na gina-attach nila is kinahanglan bago man. Hindi pwedeng ma-recycle ang mga documents na attach nila. So, kuha naman sila sa bagong mga requirements. And talking about penalty or fines, Doc, ano naman ang mga penalty o fines kung, for example, magsala sa protocols pareho sa late submission o kulang ng dokumento? Okay. So, for example, ara na sila sa seaport or airports and upon apprehension or inspection sa mga veterinary quarantine inspector na doon, and nakita na sa kasenaryo abi is kulang ang inyong mga documents na nila. So, paghahatagan ka sa within 24 hours para ma-settle na inyong mga minor violation na makahatag kami consideration. Pero however, pag ang inyong case is mga fake documents, gino-recycle ng documents, tamper mo ang documents, automatic na siya return to origin. So, return sa ginhalinan niya ang amon magiging sanction. Or ang ina nga return to origin, ikaw na mabayad sa shipper sang gastos mga pagpabalik mo sa animals. Pero kung hindi ka magsugot, hindi ka magbayad, di automatic kami nga veterinary quarantine officer, i-confiscate na namon kag i-dispose ang animals or products na na-apprehend namon. So, from there, mga serious violation, like for example, upon inspection naman, nakita namin na may sakit ang animals, although may mga documents siya, automatic confiscation na siya, kag-disposal. Kaya kung may sakit ng sapat, hindi naman pwede i-release, kaya mo na magiging source of maglagta ang sakit. And at the same time, kung ang mga karne, upon inspection natin, medyo mag-green na, or medyo damo, may molds na, or hindi na, nagbaho na, automatic confiscation and disposal ang among magiging sanction dira. So kung ikaw naka-commit ka sa various serious violation, ang among sanction dira pwede na siya na blacklist ikaw, hagan ka naman sa show cause order, and then pag na-prove na guilty ka, pwede ka mag-blacklist na ni VAE. So yung blacklisting, hindi ka na allowed to ship or to transact sa any transaction sa Bureau of Industry. So ano na siya. Yes, once again sa ating mga listeners, online din sa ating mga viewers sa Facebook natin, there you have it ang ating naging bisita subong from the Bureau of Animal Industry, si Dr. John Ruel C. Hilario, Nursing Rank Veterinary Quarantine Officer sa Veterinary Quarantine Station 6 sa Western Visayas. So naman si Dr. Pearl Joy Garawa, Veterinary Quarantine Officer, Veterinary Quarantine Station 6. Nalasin na lang mga doc na panagyan o kung mga advisory na lang sa ating mga pagpalamati. Yes, sir. Once again, thank you so much for this opportunity. And on behalf of Dr. Nilo Pilingaya, we would like to thank DA Raffis, and of course Sir James, and also our Sir Dennis Arpia
for having this opportunity to, of course, once again broadcast and update everyone sa regulation naman as far as live animals and animal products is concerned. So, maraming salamat for this opportunity and hope we will be aware and also will be able to be compliant lang sa regulation to avoid those violations mentioned earlier. Sige. Okay. Thank you, Gid, sa tanya pagpalamati sa bunga aga. Kung may araw pa kamo dugang pamangkutanon, open din ang amon niya Facebook account. Pwede nyo siya i-follow pag i-like. Veterinary Horticulture Services Western Visayas. So, may messenger dira. Pwede nyo ma-PM yung mga questions. Once again, sa ating mga tagpalamatig sa ating tanan na nag-aablig sa sektor sa agrikultura, madamog din salamat. Sa sunod na episode, panibago na naman ang ating mga bisita. Maging ka-open natin ang pila ka mga personal sa National Meat Inspection Service. Bantayan natin sa ating masunod na episode sa ating programa. Sa lugar po si John Candelario from the Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa atong tanan. There was a time when calamansi ruled the orchards of Guimaras. Its scent, its promise, its profit. But as years passed, the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly pushed this once booming industry into the background. For decades, calamansi farming was a way of life in Guimaras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of this small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left, and today, its story is being rewritten. Sa unaya, ang amon nga production sang kalamansi, syempre gamay compare sa subong kay isang unaya ng dapila pa man lang ka puno kag dayon ang amon nga mga gabakal sa amin sang kalamansi amon nagyapon ang ginadala sa Bacolod kay ginadala sa Iloilo. Dayon nakita man namon nga daw nagaamat-amat man siya nami ang income tungod nga daw damo naman ang nagabakal kag tungod nga damo naman sa mga production sang kalamansi diri sa Guimaras. Ti amo na nga mga processing nga nga production ti amo na nga daw na-expand kami na sang amon nga nga tanom kag nakita man amon nga nami man ang income during sang peak season. Tapos damo man ang nagabakal damo na nga maka-income man kami kag mabawi man ang among mga gasto sa abono kag sa patanom namon. Ang calamansi grower almost na 7 years starting until now. Ang pagkakalamansi ay kailangan hands-on, tiyaga, tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa una, ang kalamansi sa mga seasonal lang sila compare now. Kailangan may technology nga bago nga technique nga mapabunga mo siya sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean,
and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya sa Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sang aton nga calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para nga sa ila mismo magahalin kung ano bala ang problema, ano ang ugat sang problema nila kag amo na siya ang hatagan sang solusyon sang probinsya sang Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabuligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sang loan para nga ma-avail sa mga members sa maintenance sang ilang mga calamansi plantation kag nahatagan man sila access sa market na kung sa diin may kita weekly nga cluster scheduling para sa pag baligya sang ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka calamansi processor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akon nga association, iya sa Guimaras Herbal Growers Association, kag Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supplies ng calamansi ginakuha ko sa amon mga members na naga-produce sa mga calamansi growers. Inspired gid sa akon sa pag-produce ng calamansi, pag-process ng calamansi juice. Amo ang pagbulig sa akon mga member farmers nga pag mag-oversupply ang calamansi, hindi sila madunutan kag hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan nga kinahanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako nga mag-supply sa central school, sa mga elementary school children. And nakabulig man, more or less nakabulig na sa akong income. Aside nga ang kabataan, makainom sang healthy drinks. But revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low-yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namon si farmer, we're going to go mag-visit sang ilang farm, i-assess namon kung ano ang really nga needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon nga specific nga intervention based on the actual scenario sa ilang farm. Through POAS, may ara kami sang naka-reserve nga buffer stocks of the pesticide and insecticide. So ang himuon lang ni farmer is mag-submit siya sang report nga may infestation sang specific nga peste sa iyang calamansi, and then ang POAS is magakadto sa ilang farm ka maghatag sang
nagakaigo nga technology upod na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access. Amo na siya ang isa ka dako gid nga challenges nga ginaatubang sa aton nga kalamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat, nagapasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and Tusito nga sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sang Guimaras. Now, ano ang makabenepisyo sina? So, ang mga farmers naton sang kalamansi growers is direkta nga pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, amo na siya man ang mag-cater sa other nilang nga supply, kag ginabaligya man na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Development. So now there's an integration not only on the agriculture part but also the environment. So that's really one thing when I look at the SLRNA project. That's one thing that attracts me because I know that this is not just a one-shot deal project. No, so apart from the 5 years, I know because it also has a research and development component, and the LGU is Disability is really serious about this project, and I think it's just rightful that the LGU also should be serious about this project. And the third objective is to determine the adoption of soil and water conservation technologies, its benefits to farmers, and environmental impact. So these three are actually embedded in the entire implementation of the project. One thing good about SLRNA, BSWM created a technical and monitoring team to expedite the processes involved in project implementation. So the monitoring team not only conducts monitoring but also provides technical assistance. So every month from the national office, the Disability M team composed of 4 people of different expertise come down to the LGU, go around the project areas, provide the technical support, interact with us, also with the farmers. So that's one good practice of this project. Nakakuha ng pondo na umaabot sa 12 million pesos mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at mula sa Department of Agriculture National Corn Program at naging instrumento sa pagpapabilis ng implementasyon ng proyektong research and development sa mga bukirin ng mga magsasaka. Sa unang taon ng implementasyon, mayroong 13 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuuang 20 hektarya ng lupa mula sa barangay Agkokok. Sa dulo ng taon, lumawak ito sa parehong barangay nang madagdagan pa ng 23 magsasakang nakipagtulungan na may kabuuang 21 hektarya. Kabuuang 41 hektarya para sa barangay Agkokok lamang. Yung bago po dumating yung SLRNA dito, sa amin dito, nagmamais na kami dati bago dumating yung project. Kasi lang, yun lang talaga, makikita mo sa mga area namin, mais lang talaga, lahat. Wala ka nang ibang makikita sa area. Tapos, siyempre, hindi din namin alam yung about sa mga tinatawag nilang contouring. Si ano siya pamumalo. Isang una, paray, mais. Dapat lang na sa umadang mais. Mga dagmay, mga balingoy. Ang panawagan mo sa nagakonsin o mga ayot bulig ako handa.
Pati mo daw nagdagpo ko yung ginanday. Kaya nga benepisyo na kung makaprodukto deh. Mo dahil buling na sa pagabuhi namin. Kaya kung may mga training pa sa dara, siya pa pumiga ato. May training na dara. Ato kami ito sa mga art koko. Okay mo lang. Kung hindi dyan magtagsunod. No, hindi lang makikita mo mula yung mga tanong kay Batuya ka. Do sundon ni mo ito kita mo. Kay kalapad-lapad nga tanong ko sa akin. Amo daga niya pag alto ng Santos na tandaan ko doon ya mga ginagturan namo to ya na makabuligid ka mo to mga tanong nanda. Kaya gusto ko nga irgad maanda ko ang plasada sa dito karon. Daw lain gaway suno ka ginbuligan dali sa pagtudlo bala. Sa una, mga kuwan mo lang nga tanong, mga saging, mga kukulano dyan. Pero karon may mga prutas yung tanong, mga pinya, mga saging doon, baridan po ng saging. So, nag-aamuat ba isipan mo nga, yung mga tanong, naglugang. Nakikita mo ba na ang ining kinaalam na gintudlo sa inyo sa karon makabulig ini siya or hindi ini siya makabulig sa mga para sa inyo? Makabulig ya. Makabulig. Sa ikalawang taon nito, lumawak ang proyekto ng SLRMA sa Barangay Cristina na may 23 magsasaka sa kabuuang 22.5 na ektarya. Sa ikatatlong taon, lumawak ito sa Barangay Epero na may 10 magsasaka sa kabuuang 27.4 hectares. Sa ika-4 na taon, nagsagawa ang proyekto sa Barangay Candelaria na may 16 na magsasakang nakipagtulungan na may 20 ektarya. Sa kabuuan, 85 magsasaka ang nakipagtulungan na sumasaklaw sa 110.4 na ektarya. Ako naging OFW, naisip ko, wala mo sa Manila, wala kang area nga dako. So, ang naisip ko, magtanom. Kaya wala mo, dito, ginabakal ang tanan mo. Nagtanoman ko, galing, syempre, ang tanong ko, gulay na sang tanan, sang barangay. Naisip ko nga magbalik sa area ko para at least sa area ko, kung gusto ako katanon, kung diin ko gusto. Amo na nga nagpursige gid ako after ko mag-OFW, mabalik gid ako sa area ko. Amo na kahit papano nakapundar ako sa concrete nga balay, at least natapos ko man ang akon nga balay dito sa Manila. Mga mga ilang taon na may nakapag-open sa akon sa about sa SLRMA. Bali ang tiyo ko nga nag-approach sa akon nga base gusto mo nga tanong sa mga produkto, mga fruit trees. Di sa akon wala man problema kasi ako gusto ko magtanong. Di nabaton ko ang project sang SLRMA until wala gani 1 year. Naka-income na ako. Actually, ang na-income ko, dako na gisa na ibulig sa akon sa mga kinawala sa pang balay, sa mga needs namon, sa mga bata. Amo na nga dako gid ang pasalamat ko sa SLRMA nga nang amat-amat kay syempre hindi man gid dako ang gintao sa SLRMA, pero amat-amat nag may ara na bala nga sa mga soccer i-expand namon hasta nga until subong hindi pa naman naubos ang 10 hectares na pero amat-amat lang kay syempre kung din lang
naman tong sakay, amo lang to ang ginadugang namin sa area naman para ano namin, maubos naman tong 10 hectares. Dako gid sa nabulig sa akon sa mga training, sa mga contouring, sa mga about sa mga eco na farming. Dako gid. Actually, sa processing sa amon mga seminar, nakaano kami sa processing sa mga prutas, about sa paghimo sa chocolate, from cacao fruits, saging to banana chips, tapos sa kalamansi to juice. Dako gid sa naibulig kay actually gina-adapt ko kag ginahimo ko gid para sa mga bata. Dako nga bulig. Ang sa SLRW nga natudlo gid sa akon about sa contouring, kung gaano kalayo, kag kung paano magtanom, kag paano mo maalagaan ng isang puno like banana. Dako gid nga naibulig sa akon kung saan mo kuhaon na sucker, saan gaano kadako, kag pila ka bulan ang sang saging. Dako gidaya, kaya nga gusto ko kung may pagkakataon na gusto ko ibulig ko sa iba ang kaalaman ko nina. Willing ako na magtao sa kaalaman ko nga natutunan ko sa SLRMA. Dapat kung ano yung gintudlo sa inyo, dapat hindi mo na nga sa isip lang, isa puso mo dapat para mo sa ulihi, i-apply mo sa imo nga pangabuhi nga kung ano yung natutunan mo sa gintudlo sa SLRMA. Ang contouring ay isang matagal ng epektibong pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay tumutulong sa pagprotekta ng lupa laban sa pagkaubos at pagkaguho. Ang proyektong SLRMA ay nakatuon din sa pagbibigay ng mga farm inputs para sa produksyon ng mga magsasaka. Layunin ng proyekto na itaas ang kalagayan ng ekonomiya ng munisipalidad, bawasan ang pagkadepende sa monocropping at itaguyod ang pangangalaga ng kalikasan sa mga magsasaka ng tapas kapis. Sa unang taon kasi, syempre medyo dagdag sa konting oras, trabaho kasi gumagawa ka ng contour, paninibago sa pagpa-farm kasi may contour na. Tsaka may konting diferensya na sa kinikita mo sa pagmamais po. Mga 1 year may konting diferensya na po. Ang pagbabago sa mga siguro nakikita ko sa pangalawang taon na. Ang una kong inani sa contour ko is pineapple. Pineapple kasi ang nakita ko din malaking bagay po na sa pineapple ko nakapag ani po ako ng 15,000. Sunod nun sa banana, medyo lumaki ang medyo may ka-diferensya konti sa mais, pero pagdating naman sa banana, nabawi po yun. Parang, kumbaga, another income po. Malaki. So, first na, ko po, nasa 10,000 po yun. Marami na rin kaming mga trainings na So, ang naitulong nun sa akin sa training, mga trainings, kung paano mag-manage ng farm, tsaka hindi mo sabihin na dahil doon sa project, tsaka tulong ng gobyerno, mahirap sabihin na wala kang proof. Malaki siguro, tsaka sabihin ko sa iyo na ma'am na ang naitulong ng project sa akin mula sa simula hanggang sa ngayon, yung project namin, yun na po, yung bahay ko na yan, yung bahay ko, nakapagpatayo. Malaking naitulog sa akin ng project niyan kasi siyempre kung ibase mo lang sa pagsasaka tsaka sa income ng teacher, hindi ka makapagpatayo ng ganyang kalaking bahay. Upang higit pang itaguyod ang inisyatibong ito, nakipagtulungan ang tapas sa iba't ibang tanggapan, kabilang na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources, Municipal Social and Welfare Development Office,
at ang LGU Gender and Development Office. Grateful gid kami diri nga nag-abot ang project sa amat-amat, ma'am, nakabulig sa ilang pangabuhi. Makita na namon subong ang ilang sitwasyon sa amat-amat, ilang balay nag-aarasinso. Kay gabis man kami, ma'am, sa testimonyas ang amon nga farmer mo kay kada isla gina-interview namon. Gina-visit namon sila, ma'am, weekly. Ang amon niya nga BSWM monthly. So makita gyud namon, ma'am, ang improvement sang amon nga mga ka-operator. Isa sa mga mahalagang resulta ng proyekto ay ang pagpapaunlad ng bayanihan spirit sa mga magsasakang nakipagtulungan. Well, first of all, ako ay nagpapasalamat sa attached agency ng Department of Agriculture, which is yung Bureau of Soil Water Management. And they've been here for almost about 5 years. They're coming back and forth. And they are the one, and I've been telling them to help our farmers. And after so many times of introduction nito at saka dissemination of information sa kanila, nakita nila na dapat itong tingnan kung talagang bagay sa kanila. And now, the fruits, after 5 years, nakita nila na maganda pala itong ibinunga nitong contouring na ito, at lahat halos ng mga farmers doon sa Alcuco ay gumaan ang kanilang kabuhayan, kumita sila, and then yung iba nakabili na ng mga motorsiklo, nakapagpagawa ng bahay because yung idinulot ng kabutihan na ito sa mga muma. Malaki po ang pasasalamat ko sa mga taga-BSWM department dahil po doon sa proyekto ninyo po. Malaki pong Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko, ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.